Mukhang may susunod na namang disipulo itong si Dennis Schroeder at si Kuminga dahil di umano hindi masaya si Jalen Duren sa Detroit dahil hindi mapagbigyan ng gusto niya at yung hinihingi niyang max contract. Hindi pa rin kasi ibigay ng Pistons at ayaw naman bitawan itong si Duren ng Detroit at hahanapan pa nila ng paraan para hindi siya makaalis. Si Jalen Duren naman ayaw nang bumalik ng Pistons at gagawa rin ng paraan para makaalis ng team. Ang isang option doon, kunin niya yung qualifying offer, di lalong hindi niya makukuha yung max contract. At papatak lang din siya kung sakali next season sa contract na binibigay sa kanya ng Detroit na 35 to 37 million na kontrata dahil kapag kinuha niya yung qualifying offer, hindi siya maisasay ng designated rookie max contract sa susunod na taon kahit pa unrestricted na siya. Makakakuha lang din siya ng 25% pero yung 30% na hinahabol niya hindi niya makukuha hanggat hindi siya umaabot ng 8 to 9 years. Parang nagkatopak na rin itong si Duren katulad dati ni Kuminga. Lalo niyang binigyan tuloy ng pagkakataon yung Pistons na ibaba yung kontrata niya kung sakali. Makukuha lang kasi talaga ni Duren yung 30% kung kukunin niya yung qualifying offer kung nasa 8 to 9 years na siya after maging unrestricted. Hindi rin maganda na kunin ni Duren ang qualifying offer dahil siya ang magiging unang All-NBA team member na gumawa nun. Pinababa lang niya lalo ang value niya. Ang isang sagot lang naman dyan, matuto siyang gumalaw ulit kapag playoffs hindi lang pang regular season. Interesado pa rin ang Detroit na i-retain si Duren pero kung hindi pa rin matutuloy na makuha ng Pistons si Duren at kunin yung qualifying offer na sinasabi niya, meron kasing backup plan doon ng Detroit. Susubukan nilang kunin or makipag-sign and trade sa Dallas para kay Kyrie. Kahit pa sinabi ng Dallas na hindi nila iti-trade si Kyrie dahil base kay Masai Ujiri, kapag merong magandang offer, dun sila pwedeng makapag-isip. Aagawan pa ni Kyrie itong si Kevin Durant ng pwesto. Base kasi sa report, masyadong malaki ang hinihingi ng Rockets para makuha ng Pistons si Durant. Mukhang nag-backdoor itong Rockets para sa trade kay KD kahit may report sila dati na hindi nila iti-trade. Base kasi doon, ang request ng Houston, 3 first rounder at multiple swap para dito kay Kevin Durant at papatak yun ng 5 player. Ang pwede pang gamiting player doon na pantapat sa kontrata ni KD ay itong si Jalen Duren. Kahit di umano masama pa si LeBron na maisahin dito sa Detroit, hindi nila ibibigay yung 5 first rounder nila papuntang Rockets. Kaya si Kyrie ang binabalingan tuloy ngayon ng Pistons na maging backup kay Jalen Duren. Dahil pwedeng makuha ng Pistons or kasama ni Kyrie sa package si Daniel Gafford or kaya yung isa pang makapalang buhok na matangkad din, nakakalimutan ko yung pangalan. Si Derek Lively pala yun. Hindi na rin kasi papatagalin ng Dallas itong si Derek Lively sa kanilang lineup. Eligible na rin kasi sa contract extension at naging injury prone mula nang dumating si AD sa kanila, nahawa itong si Lively. Base sa report, 2 first rounder at 1 swap ang possible ibigay ng Detroit at kasama pa doon ang multiple second rounder, mas mababa kumpara sa hinihingi ng Rockets. Dinicline din ng Detroit ang offer ng Sacramento na si Domantas Sabonis ang kapalit ni Duren. Hindi na sila lugi doon kay Domantas dahil nasa East na rin si AD. Siguradong panalo agad noon ang Pistons sa Wizards. Kaso nga lang, mukhang hindi uubra itong si Domantas Sabonis sa big man duo ng Miami Heat. Saka bagay din magkasama yung dalawa Adebayo ng uting kong gaupo. Sapol ang balon-balunan itong si Domantas Sabonis kapag yung dalawa ang nakakabangga niya dito sa East. Matagal na rin kasing nasa trade block talaga ng Sacramento si Domantas, parang pag-open pa lang ng free agency market pero hanggang ngayon wala pang kumukuha sa kanya. Dahil meron di umanong subject for buyout dito sa Sacramento Kings, either si Zach LaVine or kaya itong si Domantas Sabonis. Kaso nauna na kasing binitawan si DeRozan at babayaran pa nila yung contract. Galing din kasi ng injury kaya hindi ganun kalaki ang value. Ang isa pang dark horse di umano kahit may lahing aso ay yung Minnesota kasi Timberwolves Gusto nang bitawan ng Minnesota si Rudy Gobert. Sinubukan dati ng Wolves na i-trade si Gobert kapalit ni Jaylen Brown pero hindi pumayag
itong Boston Celtics. Babagay di umano si Durant sa duo ni LaMelo at ni Edwards para sa timeline dahil under 26 years old. In papers, merong pwedeng gamitin ng Minnesota na pillar sa kontrata nitong si Gobert para tumapat sa kontrata ni Durant, si Donte, na parang lalabas pa nun nakuha ng Minnesota si Durant sa mababang presyo tapos tinulungan pa ng Pistons ang Minnesota nun. Kaya tinawag na dark horse dahil hindi mo makikita sa dilim na pwedeng mangyari yung trade na yun. Saka limitado na din ang draft picks ng Minnesota ngayon dahil binigay nila dito sa Hornets para kay LaMelo. Pero kung sakali naman na mapull ng Minnesota yung trade dito kay Durant at mapunta siya dito sa Wolves kasama si Edwards at si LaMelo, baka dun pa talaga maging contender lalo yung Minnesota. Kaya ang pinaka-option na lang ngayon ni Durant kung maging open ang Dallas na ibato siya ng Pistons kapalit si Kyrie at isang big man at pwede din kasing isama si Klay Thompson bilang pillar na player based din sa contract. Magkakaroon ng sapat na cap space ang Mavericks, wala namang kumukuha ngayon kay Klay via trade dahil mostly magiging pillar lang siya. Saka pasok din naman yung Pistons sa hinahanap ni Klay na isang contender na team.